Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Manuel, isang ordinaryong lalaki. Nangyari ito taong 2002 sa lugar ng Katarman, Northern Samar. Tahimik ang buhay niya kasama ang misis niyang si Ana, isang babaeng hinahangaan sa buong barangay dahil sa taglay nitong ganda at bait. Sa araw-araw, simple lang ang takbo ng buhay ni Manuel. Trabaho, uwi, pahinga, at minsan inumang kasama ng dalawang matalik na kaibigan na sina Ruben at si Dex. Sa mata ng mga tao, perpekto ang samahan ng tatlo. Pero sa likod ng mga ngiti at biruan, may isang lihim na hindi alam ni Manuel. Iyon ay ang matagal ng pagnanasa ni Ruben kay Ana. Tahimik itong natipon na para bang apoy na dahan-dahang lumaki sa puso't isip niya. Inggit, pagkasuklam at pagnanasa na hindi niya kayang ilabas. Pero hindi niya din kayang pigilan. Hanggang sa tuluyan na itong naging dilim. Nang mga sumunod na buwan, nagsimula ang hindi maipaliwanag na paghihirap ni Manuel. Noong una ay inakala niyang pagod lang siya. Pero sa bawat araw na lumilipas, tila may kamay na dahan-dahang humihila sa kanyang palapit sa hukay. Hindi niya alam na ang mismong kaibigang tinuturing na kapatid ay ang siyang dahilan kung bakit niya nararanasan ang mga kakatuwang bagay na kamuntikan ng kumitil sa kanyang buhay. Oh, paring Manuel, tara, inom tayo mamaya. Matagal-tagal na din tayong hindi nakakapag-inom na magkasama. Panay trabaho na lang ang inaatupag natin. Ay nako, pasensya na paring Ruben. Hindi na muna. May kailangan kasi akong ayusin sa bahay eh. Ay naku naman paring Manuel. Minsan na nga lang tayo magkakasama nila paring Ruben eh. Lagi ka na lang abala sa bahay niyo. Para ka ng robot na bahay-trabaho. Ngayon lang naman. Isang gabi lang. Kaya sige na bro. Pagbigyan mo na kami ni paring Ruben mo. Ewan ko. Di ba masyadong late na rin? Baka nakakaistorbo sa kapitbahay. Tsaka alam niyo naman si Mrs. Kailangan ko pang magpaalam doon. Sabi na nga ba, yung misis mo na naman eh. Relax ka lang, Manuel. Sagot ka namin ni Dex. Isa lang to, promise, walang gulo. Magsasaya lang tayo. Kaming bahala at siguradong papayagan ka ng misis mo. Oo nga, lagi ka na lang may dahilan eh. Mabait naman pati yung misis mo ah. Tsaka kilala niya naman kami mula pa high school na magkakasama na tayo. Alam mo na, nakakamiss din yung mga banding natin. Gaya nung kape sa kanto, tawanan sa ilog. Kahit ilang bote lang, happy na tayo. Di namang kailangan maglasing eh. Ay, iba na kasi ang panahon natin ngayon eh. Kailangan ko rin magpahinga minsan. Ari ano ka ba? Pahinga din naman itong gagawin natin eh. Ibang pahinga nga lang. Puro trabaho ka na lang kasi paring Manuel eh. Magsaya ka naman paminsan-minsan kasama namin. Oo nga, tama si paring Dex. Para ka na kasing ibang tao eh. Pero seryoso paring Manuel, ganito na lang. Kung nag-aalangan kang sumama sa amin sa labas, di sa bahay nyo na lang tayo. Siguro naman hindi mo kami tatanggihan yan. Oo nga tama, sa bahay mo na lang mismo pre. Nang sa ganun kapag nalasing ka, andyan agad ang may labs mong asawa. Pangako, hindi namin kayo guguluhin kapag naglabing-labing na. Ay, sige na nga. Hindi nyo din naman ako titigilan ng mga mokong kayo eh. Sa bagay, matagal-tagal na rin tayong hindi nagkakasama. Pero isang gabi lang ha. Ngayon lang to at alam nyo namang kailangan kong mag-ayos sa trabaho para sa aming mag-asawa. Isang gabi lang? O sige, isang gabi pero matindi. Ako na bahala sa pupulutan natin at ako ang magluluto sa inyo. May bago akong putahe na tiyak na panalo. Dex, sobra ka. Pero tama si Manuel. Ngayong gabi lang, banding tayo. O siya, sige na. Pero basta tandaan nyo ha. May trabaho bukas. Kaya huwag magpapakalango sa alak. Bro, relax lang. Memories lang ito, walang pressure. At saka paring Ruben,
Bakit hindi mo pa kanina sinabing sa bahay na lang tayo nila paring Manuel? Eh di sana pumayag na siya kanina pa. Ah, yan din naman ang gusto kong sabihin kanina pa eh. Kaso naisip ko din naman ang masasabi ng misis ni paring Manuel. Pero ngayon, wala nang bawian. Paano pa ako tatanggi sa kakulitan yung dalawa ni Dex? Pero napapahayag nyo din naman ako, di ba? Gaya ng dati. Yun oh, ayos. Siguradong masaya to. Tagal ko tong hinihintay na makasama ulit kayong dalawa sa inuman eh. Ano? Tara na, huwag na tayong magsayang ng oras pa. Ako din. Cheers sa pagkakaibigan natin. Oo, sa pagkakaibigan natin, simula pa ng pagkabata. Paglabas ng tatlong magkakaibigan mula sa trabaho, diretso na sila sa palengke para bumili ng mga pupulutanin na sinabi ni Dex na dapat panalo para sa gabi ng inuman nila. Masayang nag-iikot si Dex at pinapakita ang mga bago niyang natuklasan, habang si Ruben at Manuel ay tahimik lang na pinagmamasdan ng paligid. Hindi naman nakalimot si Manuel na bumili rin ng ilang bote ng alak na kanilang iinumin mamaya. Samantalang si Ruben ay tila abala sa kanyang sariling iniisip. Tahimik lang na sinusundan si Dex sa bawat tindahan. Pagkatapos ng pamimili, diretsyong umuwi ang tatlo sa bahay ni Manuel. Paglapit pa lang sa bakuran, ay agad na napansin ni Ruben si Ana, ang misis ni Manuel. Nakasuot ito ng puting manipis na bestida at maingat na nagwawalis sa paligid ng bahay. Tila sinisikap ayusin ang paligid bago pa man sila makapasok. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Ruben nang makitang kahit na sa ganong kasimpleng ayos at kasuotan ng babae ay kaakit-akit pa rin itong tignan at napakaganda. Nang makita sila nito, ay agad na sumilay ang matatamis ng ngiti sa labi at walang ano-ano'y lumapit sa asawa, saka mabilis na humalik sa labi ni Manuel. Magiliw silang binati at pinapanhik ng babae sa loob ng bahay habang nakahawak sa kamay ni Manuel na para bang inaalalayan nitong maayos na makapasok sa loob ng bahay ang asawang lalaki. Hindi naman maipinta ang mukha ni Ruben nang makita niya na ganong kalambing si Ana kay Manuel. Naisip niya pang kahit sinong lalaki ay magkukumahog talagang umuwi galing trabaho kapag katulad ni Ana ang sasalubong sayo. Hindi niya tuloy maiwasang ikubli ang inis at selos sa sarili nang makita ang magandang sama nila Manuel at Ana. Mas lalo pang tumindi ang nadarama ni Ruben habang nakikita ang lambing at kabaitan ni Ana. Ang bawat ngiti at kilos ng babae ay para bang panlaban sa pagnanasang matagal na niyang pinipigil sa loob ng kanyang puso. Sa kanilang pagpasok sa bahay ay agad na inasikaso ni Dex at Manuel ang mga pulutan at inumin. Si Ruben naman, sa kabila ng sariling selos, ay tumulong pa rin sa paghahanda at sinisiguro na maayos ang lahat na parang wala lang ang tumitinding damdamin sa loob niya. Samantala, si Dex ay napapansin ang bawat kilos ni Ruben. Kitang-kita niya ang panliligaw ng mga mata nitong hindi na maitago. Ang titig at pagkahumaling nito sa bawat galaw ni Ana. Agad na nagplano si Dex na agawin ang atensyon ni Ruben nang sa ganon ay hindi ito mahuli ng kaibigan nilang si Manuel. Nagkukwento at nagbibiruan, tapos sinaayang makihalo sa pagluluto si Ruben para hindi tuluyang mahuli ang lahat ng nakatagong damdamin nito sa asawa ng kaibigan. Sa bawat tawa at salita ni Dex ay bagyang napapawi ang tensyon at nakakabuo ng sandaling pahinga sa nakakapangilabot na atraksyon at selos ni Ruben sa misis ng kaibigan. Ayan na mga bossing, simulan na natin to. Ako na ang magbubukas ng bote para pogi points. Sira, wala namang pogi points dyan eh. Kahit ubusin mo yan, di ka pa rin papasa sa pamantayan ni Ana. Grabe ka naman Manuel, hindi pa nga ako umiinom. Inaaway mo na ako. Ganyan talaga yan, Dex. Masungit kahit walang dahilan. Baka naglilihin at magkakaroon na ng junior yan. Hoy, kayong dalawa. Mas makatotohanan lang ako kaysa sa inyo. Lalo ka na, Dex. At abat sana nga na maging buo na talaga ang pamilya namin.
Aba, makatotohanan ko yun. Gusto ko na nga rin makapag-asawa eh. Para alam ko at mararamdaman ko rin. Kaso, walang nag-a-apply eh. Alam mo ba, Dex, kung bakit? Bakit nga ba, Ruben? Kasi mukha kang problema eh. Ano? Grabe ka naman pare. Mas masakit pa yan kaysa sa unang ex ko eh. Tama. Noon nga, nung umiyak ka dahil iniwang ka nung taga-bakery, umiinom din tayo dito. Hoy, sensitibong usapan yun ah. At saka hindi ako umiyak. Inaantok lang. Antok? Umuugong yung sipon mo noon eh. Parang ang tambotso eh. Grabe ka naman Ruben. Hindi naman totoo yun eh. Ito bang pulutan natin? Pangasar ninyo sa aking dalawa? Ay, teka. Kumain na muna kayo. Baka mamaya mauna na namang matumba si Dex. Fake news, Manuel. Isang beses lang yun. Oo nga, yung isang beses na 3 oras na kaming kinakaladkad papasok. Salamat kayo. Hindi ko kayo sinukahan. Kahit hilo ako. Loyal kasi ako sa inyo eh. Kahit ganyan kayo. Hindi ko kayo pinagpapalit sa iba no? Loyal ka? Sa amin? Pero sa ex mo? Huwag mo nang itutuloy ang sasabihin mo, Manuel. Trauma pa yun eh. Putik, namiss ko to. Parang ang tagal nating hindi ganong nagkakasama. Samantalang nasa iisang lugar at trabaho lang naman tayo. Oo nga eh. Sobrang busy lang talaga. Sobrang dami na rin ang nangyayari. Iba na ang buhay lalo na tumatanda na tayo at nagkakapamilya. Kaya nga dapat, madalas na nating ginagawa ito. Para hindi tayo tumanda na puro trabaho lang. Mga ganitong gabi ang masarap. Yung simpleng 3 magkakaibigan at walang ibang iniisip. Uy, Ruben, parang may pagka-emosyonal ka ah. Oo nga pare. Nagpapasenti ka kaagad. Hindi pa nga tayo nalalasing eh. Ano ba? Namimiss ko lang talaga kayong dalawa. Wow! Si Ruben, may puso pala. Tara na, tagay. Para sa pagkakaibigan. Para sa ating 3. At para sa pagkain, ako na mauuna. Masaya at magaan ang inuman ng 3. Puno ng tawanan at kantsawan na para bang bumalik sila sa mga panahon na wala pa silang iniintinding problema. Pero lingid sa kaalaman ni Manuel na ang gabing iyon na puno ng tawa ang magiging huling gabi ng tunay na saya kasama si Ruben. Sa bawat tagay at sa bawat birong ipinupukol ni Dex ay unti-unting pumupusyaw ang liwanag sa loob ni Ruben. Ang inggit na matagal na niyang ikinubli ay parang apoy na tuluyang kumawala at ang pagnanasa niya kay Ana. Sa mismong gabing iyon, habang nagbibiruan at nagkakantsawan sila, ay may lihim na desisyon ang nabuo sa isipan ni Ruben. Desisyong gagawin niya kahit ikasira ng pagkakaibigan nila at kahit ikamatay pa ng kaibigang si Manuel. Kinaumagahan, pagdilat pa lang ng mata ni Manuel, ay parang umiikot pa ang kisame. Mabigat ang ulo niya at parang may pumuputok sa sentido niya. Agad naman siyang tumayo at halos matumba habang nagmamadaling pumunta sa banyo. At doon ay pinakawalan niya ang sukang kanina pa na gustong lumabas sa bibig niya. Pagyuko niya sa may lababo, inaasahan niya na alak at pulutan ang ilalabas. Pero laking gulat at hintakot niya na imbis na likid at kanin, mahaba at makakapal na hibla ng buhok ang unti-unting gumagapang palabas sa bibig niya. Napakapit siya sa gilid ng lababo sa takot at pagkagulat. Halos maputol ang hininga niya nang hindi ito kusang lumalabas sa bibig niya. Kaya naman napilitan siyang hilahin ng hibla nun palabas. Kulang na lang ay lumuwa sa pagkagulat ang mga mata niya habang titig na titig sa mahabang buhok at basang-basa na animoy buhay. Napasigaw siya at kamuntika ng bumagsak nang wala sa sariling napatras habang nakikita ang sandamakmak na buhok na nakapulupot pa sa daliri niya. Hindi siya makahingat, ramdam niya pa rin sa lalamunan ng gaspang
Maya-maya pa'y narinig niya ang mabilis na yabag at dali-daling dumating si Ana. Natataranta itong nagtanong kung ano ang nangyayari sa kanya at bakit siya sumisigaw. Napatitig si Manuel sa kanyang asawa na pupungas-pungas pa. Pero kitang-kita ang pag-aalala sa mukha nito. Tapos ay dahan-dahan niyang ibinalik ang tingin sa lababo. Kung saan ilang segundo lang ang nakalipas, ay tambak na buhok ang nakakalat. Pero ngayon, malinis at walang bakas. Wala ni isang hibla. Nanlamig ang buong katawan niya na parang binuhusan ng yelo. Ana, may nakita ako kanina lang. Hindi normal. May mga hibla ng buko kong isinuka. Marami. Kaya po. Hindi na siya pinatapos ni Ana sa pagsasalita at mabilis siya nitong inakay palabas ng banyo. Kita niyang alalang-alala ang itsura nitong nakatingin sa hita niya. Nang balingan niya din ito ng tingin, ay laking pagtataka naman niya nang makitang may nagtutubo ang butlig roon na animoy nagkumpulang pigsa. Hindi na niya ito maiunat ng maayos dahil lang kaya hindi siya nakapasok sa trabaho. Makaranang ilang araw ay tila mas lalo pang lumalala ang kalagayan ni Manuel. Hindi na siya makatulog dahil sa kirot ng butlig sa hita niya at pakiramdam niya ay may gumagapang sa loob nito. Kahit anong lapat naman nilang mag-asawa ng gamot ay para bang hindi ito umeepekto at lumalala ang butlig. Tapos tuwing gabi naman ay paulit-ulit din niyang napapanaginipan ang mahabang buhok na sinuka niya. Sigurado siyang hindi siya namamalikmata at totoo ang mga iyon. Hanggang sa isang umaga, habang nagpapahinga si Manuel, ay narinig niya ang sunod-sunod na pagkatok sa pinto. Pagbukas niya ay bumungad sa kanya ang nag-aalalang mukha ni Ruben. Oy, pare, buti at nagbukas ka. Ilang araw ka nang hindi lumalabas. May mga nagtanong na rin sa akin kung ano ang nangyayari sa'yo at hindi ka na nakakapasok sa trabaho. Siyempre, nag-aalala ko. Ikaw pala, Ruben. Pasensya na't hindi maganda ang pakiramdam ko. Medyo malala ata. Pumasok naman kaagad si Ruben. Hindi man lang naghintay ng paanyaya. Pinagmasdan niya muna si Manuel mula ulo hanggang paa. Lalo na nang mapansin ang nakabenda at namumulang bahagi ng binti. Anong nangyari dyan? Naknang. Pre, mukha namang hindi simpleng sakit yan. Bakit hindi ka tumawag ng tulong? Bakit din naman hindi ka nagparamdam man lang? Nagpa-check na ako sa klinik. Sabi nila normal lahat. Pero parang hindi normal ito eh. Subukan mo. Baka mas maintindihan ko pa kaysa sa inaasahan mo. Alam mo namang matagal na tayong magkakilala. Kung may problema ka, dapat sa akin ka nagsasabi. Hindi sa kung kani-kaninong tao. Ruben, nagsimula to nang matapos ang inuman. Inaumagahan, may nilabas ako. Ano pala, isinuka ganun. Hindi pagkain eh. Ano? Huwag ka na magpaikot-ikot pa, Manuel. Sabihin mo na ng diretso. Buhok pre, mahaba at makakapal. Parang buhay pa nga nung hinila ko mula sa may lalamunan ko. At ramdam kong kumikibot-kibot pa. Ganon? Ganon nga ba ang nangyari? Paano mo? Bakit parang alam mo? Anong alam? Kakasabi mo lang kaya nalaman ko. Alam mo pre, baka kailangang ipagamot sa mas malaking ospital yung hita mo. Nakakatakot at baka mauwi pa yan sa kung ano. Saka hindi mo dapat hinayaang mag-isa ka sa ganitong kondisyon. Hindi ligtas para sa'yo. Ang dami pang pwedeng mangyari. Ano bang pinagsasasabi mo, Ruben? Diretsoy mo na. Anong alam mo? Ang alam ko lang, kailangan mo na may kasama. Kailangan mo na may nagbabantay sa'yo. Baka kung sino-sino pa ang lumapit. Sa lagay mo ngayon, sigurado akong mahihirapan si Ana na mag-alaga sa'yo. Kaya kung gusto mo at ayos lang sa'yo, dito muna ako. Magbabantay at tutulong sa'yo. Bakit ba parang sobra-sobra yata ang pag-aalala mo? May tiwala naman ako sa misis ko na kaya niya akong alagaan. Manuel naman, magkaibigan tayo sa hirap at ginawa. Matapos ang usapan nilang yon, ay nagpaalam si Ruben na papasok na ito sa trabaho at babalik na lang pagka-uwi.
Sakto naman ang paglabas ni Ana sa silid nilang mag-asawa at tinanong sa kanya kung nakita ba ang litrato sa kasal nila. Nawawala umano ito at ilang araw na niyang hindi nakikita. Sa huling pagkakatanda niya, nasa taas lang ito ng aparador. Kaya naman laking pagtataka nilang dalawa kung saan na napunta ang litrato nila. Bago pa man sumapit ang gabi, naramdaman ni Manuel na lalong lumalala ang kondisyon niya. Halos buong hita niya ay puno na ng butlik at ang ilan ay malalaki at animoy magpuputukan na. Umabot na rin ito sa masailang bahagi ng katawan niya. Halos hindi na niya makontrol ang pagiyak dahil sa labis na kirot. Napakiwari niya'y umaabot sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Hindi lang pisikal, pati emosyonal. Halos sumusuko na siya sa sakit. Hindi naglaon. Isang biglang sakit sa tiyan ang pumuno sa kanyang lalamunan. Napilitan siyang magsuka at laking gulat niya nang magdugo iyon na may halong malilit na bato ang lumabas. Ang lasa at pakiramdam ay nakakadurog. Tila bawat hibla ng butlig at bawat bato sa kanyang tiyan ay nagdudulot ng panibagong kirot. Sa mismong sandaling iyon ay may kumatok sa pinto at nang pagbuksan ito ng asawa niyang si Ana, si Dex pala. Naka-uniforme pa, dala ang kanyang bag na halatang kakagaling lang sa trabaho. Tumatangis si Ana na humingi ng tulong sa kaibigan ng kanyang asawa. Manuel, pare, anong nangyari sa'yo? Grabe, mukhang hindi maganda ang kalagayan mo. Dex, hindi ko na alam. Hindi ko na matiis ang butlig. Parang lalong dumarami. Baka hindi ko na kayanin. Sobrang sakit. Anak nung, ito na nga ba ang sinasabi ko pare? Ang tindi. Hindi mo sinabi sa akin na ganito na pala kalala ang kalagayan mo. Bakit hindi ka tumawag? Hindi ko na naisip pare. Sobrang gulo na ng utak ko. Huwag kang mag-alala Manuel, nandito na ako. Hindi kita iiwan ha. Kakailanganin nating linisin ang sugat mo. At baka kailangan na rin dalhin sa ospital. Tignan mo, dito sa hita mo oh. Halos buong bahagi na yata ng katawan mo pre. Sobra na. Sobra. Ang sakit. Parang gusto ko nang sumuko. Tinulungang akayin ni Dex ang kaibigan, pahiga sa may papag, at dahang-dahang pinisil ang balikat niya. Pinapanitili si Manuel sa posisyon para hindi siya matumba. Hindi ka nag-iisa pare. Hindi ka pwedeng magtiis ng ganitong mag-isa. Ako ang bahala ha. Sandali lang. Kukunin ko lang ang mga gamit ko. Gagawin natin ang lahat para gumaan ang kirot mo. Habang tinutulungan ni Dex si Manuel na humiga ng maayos, kitang-kita ang takot sa mga mata ng kaibigan niya. Pero halata rin ang determinasyon. Hindi lang bilang kaibigan kundi bilang taong handang gawin ang lahat para maibsan ang sakit ng kapwa niya. Si Manuel naman ay lumuluha lang ang mga matang nakatingin kay Dex. Nanginginig at halos hindi makapaniwala na may taong nandyan sa kabila ng lahat. Ngunit sa ilalim ng mga iyon, may kaunting kaba rin na baka may matuklasan na hindi niya pa alam. Tumingin ng seryoso si Dex kay Manuel na may halong kaba sa mukha habang inaalala ang kalagayan ng kaibigan. Pare, tingin ko hindi na natin pwedeng ipagpabukas pa ito sa ospital. Mas lalo lang lalala ang sitwasyon mo doon. At baka mahuli na tayong maagapan ka. Ano ang ibig mong sabihin, Dex? Kailangan ka nang dalhin sa albularyo pare. Hindi ordinaryong sakit o karamdaman ang nangyayari sa'yo. May kulam na nakasama sa katawan mo. At kung patuloy natin ito ipagpapaliban, baka hindi na natin mahulaan ang mangyari. Albularyo? Hindi ba pwede sa ospital? Hindi pre. Kung sa ospital, lalong lalala ang kalagayan mo. Hindi lang pisikal, kundi pati espiritu mo. At baka may humabol pa sa'yo. Kailangang madala ka sa kabilang baryo ngayon mismo. Doon nakatira si Mang Okring. Batikang albularyo siya at kilala sa buong lugar. Alam niya kung paano ang gagawin sa ganitong sitwasyon at siya lang ang makakagawa para iligtas ka. Bakit sa kanya?
Hindi ko namang kilala yon. Hindi mo namang kailangang kilalanin siya, Manuel. Kailangan mo lang makinig at magtiwala. Sa panahon ngayon, mas mahalaga ang kaligtasan mo kaysa anumang iba pa. At may taong gumawa sa'yo nito. At kung hindi pa tayo kikilos ngayon pare, baka hindi na natin maagapan. Nanlaki ang mga mata ni Manuel sa takot. Halos hindi niya matanggap na may taong may labis na panibugo at gustong patayin siya. Tara na Manuel, huwag na tayo mag-atubili pa. Habang kaya pa natin at bago pa mahuli ang lahat. Pilit na tumango-tango si Manuel sa sinabi ng kaibigan. Kahit na nanginginig pa sa sakit ang buong katawan, alam niyang wala ng ibang pagpipilian at kumbinsidong-kumbinsido siya hindi ospital ang makakapagpagaling sa kanya. Habang tinutulungan siya ni Dex, ramdam naman ni Manuel ang lumalalim na kaba. Hindi lang sa sakit kundi sa misteryo ng taong gumagawa nito sa kanya at sa puwersang nakatambay sa kanyang paligid. Pagkarating nila sa bahay ng matandang lalaki na albularyo, nakita agad ni Manuel ang kaibahan sa paligid ng bahay nito. Puno ng mga halamang gamot at tapayan ng langis at ang hangin sa loob ng bahay ay mabango dahil sa mga herbal na damo at usok. Mabilis namang nilapitan ni Mang Okring si Manuel na nakaupo sa papag at pinagmamasdan ng hita nito't katawan. Ay, grabe ang kulam na ito ah. Hindi ordinaryong sumpa. Halika Manuel. Hihilahin natin ang masasamang puwersa mula sa loob ng iyong katawan. Huwag kang mag-alala dahil matapang ka. Kaya nating labanan ito. Sinimulan ni Mang Okring ang ritual. Naglagay siya ng mainit na langis sa hita ni Manuel at pinahira ng mga pulbos mula sa mga tuyong halamang gamot. Sabay hiling sa mga espiritu na alisin ang masasamang puwersa. Habang ginagawa niya ito, ay napapahiyaw si Manuel sa kirot at halos hindi na niya matiis. Ngunit ramdam niyang unti-unti ay parang lumalambot at natutunaw ang sakit sa kanyang katawan. Tiisin mo lang Manuel. Ito ang huling laban. Habang ginagamot kita, ay huwag kang titigil sa paghinga. At isipin mo lang na iligtas ang sarili mo. Maya-maya pa, isang malakas na pag-ikot at parang hangin ang umikot sa loob ng bahay. Ang mga hibla ng buhok na sinuka ni Manuel, ang dugo, pati ang butlig ay tila bumabalik sa alon ng usok at unti-unting naaalis sa katawan niya. Tumigil si Mang Okring sa kahuminga ng malalim at ngumiti. Tapos na Manuel, gumaan na ba ang pakiramdam mo? Dahan-dahang tumayo si Manuel. Kahit nanginginig pa ang kalamnan niya, pero ramdam na niya na hindi na gaano kabigat. Napabuntong hininga siya at napaluhan na lang sa tuwa. Manuel, nagawa mo, ligtas ka na. Matapos ang gamotang naganap, ay saka lamang sinabi ng albularyo ang dahilan kung bakit kinulam si Manuel. Yun ay sa kadahilan ng nais ng taong gumawa nito na makuha ang misis niya. Mabuti na lang at naagapan dahil kung nahuli sila na kahit ilang minuto lang, ay baka tuluyan na siyang napatay ng kumulam sa kanya. Nang tanungin naman ni Manuel kung sino ang may gawa nun, sinabi lang ng albularyo na magmatsyag siya at ilang araw lang ang lilipas, malalaman niya din. Sapagkat ang kulam na ginawa sa kanya ay babalik ito sa nagkulam at mamamatay ito. Kung sino man umano ang malapit sa kanya na babawian ng buhay, ay ang siyang kumulam sa kanya. Sa paglipas ng mga araw, unti-unti nang bumalik sa normal ang kulay at itsura ng hita ni Manuel. Subalit sa kalagitnaan ng mga balita sa baryo, may nakarating sa kanila na ikinatakot niya. Manuel, alam mo na ba? Wala na si Robin. Natagpuan na lang sa loob ng silid niya na wala ng buhay. Ang malala pa, hawak-hawak niya ang litrato niyong mag-asawa nung ikinasal kayo. Walang duda na siya ang kumulam sa'yo. Hindi niya siguro nagawa ang panlaban ni Mang Okring at bumalik sa kanya ang sumpa. Si Ruben, hindi ako makapaniwalang magagawa niya sa akin yun. Muntik niya na akong mapatay. Anong muntik? Papatayin ka talaga nung kung di lang natin naagapan. Sabi ng ibang tao, may lahi daw talagang mangkukulam sila Ruben.
Dahil sa lolo niya na dating mangkukulam. Kalain mo yun, na kaya kang kulamin ng kumpare mo para makuha lang ang misis mo. Napabuntong hininga si Manuel at iniisip ang lahat ng nangyari. Ramdam niya pa rin ang takot at pasasalamat. Takot sa kung gaano kalala ang mundo ng kulam at pasasalamat sa albularyo na nagligtas sa kanya. Ngunit sa ilalim ng lahat, may kaba pa rin ang ganitong mga puwersa ay pwedeng bumalik sa ibang paraan. Makaraan ng ilang linggo, buwan matapos ang gamutan ni Mang Okring, unti-unti nang bumalik sa normal ang buhay ni Manuel at ang hita niya ay malinis na. Wala na ang butlig at hindi na rin siya nagsusuka ng buhok o dugo. Nakabalik na rin siya sa trabaho, bagamat may konting pangamba pa rin sa isip. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, hindi niya maiwasang maalala ang mga nangyari. Ang kirot, ang takot at ang lalo na ang galit na nararamdaman niya sa taong gumamit ng kulam laban sa kanya para lang makuha ang misis niya. Para kay Manuel, ang karanasan niyang iyon ay nag-iwan ng malaking aral. Natutunan niyang ang mundo ay puno ng lihim na puwersa at minsan, ang simpleng galit o inggit ay kayang gumawa ng malalaking pinsala. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kalakbay. Maraming salamat.